Alam mo ba kung ano ang kauna-unahang motor na dumating dito sa Pilipinas? Sa kasaysayan ng mga sasakyang motor sa Pilipinas, isang klasikong pangalan ang hindi maaring kalimutan, ang Rikuo Type 97. Ang Rikuo Type 97 ay isang military motorcycle na unang ginawa sa bansang Hapon noong 35 bilang bahagi ng modernisasyon ng militar ng Japanese Empire. Isa itong replika ng Harley-Davidson VL matapos makuha ng Japan ang lisensya mula sa Harley-Davidson upang gumawa ng sariling bersyon ng motor sa kanilang bansa. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, mga taong 2,042 hanggang 4,005, sa panahon ng World War II, ginamit ng Imperial Japanese Army ang mga Rikuo Type 97 bilang military utility vehicles sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang naging daan upang marating ng motor na ito ang Pilipinas. Ang Rikuo Type 97 ay ginamit sa mga patrol, komunikasyon at transportasyon ng mga sundalo. Sa panahon ng digmaan, naging mahalagang bahagi ito ng mobility strategy ng mga Hapones. Sa mga larawan at dokumentong natagpuan pagkatapos ng digmaan, makikitang ginamit ito sa mga lungsod gaya ng Manila, Baguio at sa mga probinsya ng Luzon. Mga engine espesifikasyon ng Rikuo Type 97. Hindi basta-basta itong motor na to dahil meron lang naman itong 1,200 cubic centimeter engine displacement na naka V-twin side valve engine at naka 4-stroke na. Sa transmission naman ay naka 3-speed manual lang ito na foot-operated clutch at hand-shifted gear level. Kung sa palakasan naman ay kaya rin itong maglabas ng power output na humigit kumulang 22 hanggang 25 horsepower. Sobrang tibay nitong motor na ito lalo na at ginagamit ito sa digmaan. Ginamitan ito ng heavy-duty rigid frame na sobrang tibay at samahan pa yan ng spring front fork sa harapan, ngunit wala nga lang itong suspension sa likod. Sa braking system naman niya ay naka-drum brake lang ito, harap at likod. May fuel capacity itong 15 litro at may timbang na 200 at 50 hanggang 280 kilo fully equipped. Ang motor na ito ay kadalasang may sidecar na ginagamit upang magsakay ng isa pang sundalo o mga kagamitan pandigma. May ilang version din na may machine gun mount sa sidecar. Mga tampok at katangian, matibay at matatag, ang disenyo nito ay para sa magaspang na kalsada, bundok at hindi sementadong daan. Military-grade durability. Idinisenyo para sa all-weather conditions sa panahon ng digmaan. Utility-focused design. Maluwag ang espasyo para sa mga kagamitan. May sidecar para sa karagdagang sakay o karga. Makapangyarihang makina. May lakas na sapat para sa long-distance na biyahe sa kabila ng terrain. Paano ito nakarating at naimpluwensyahan ang Pilipinas? Ang pagdating ng Rikuo Type 97 sa Pilipinas ay hindi sa pamamagitan ng komersyal na importasyon, kundi bilang bahagi ng pananakop militar ng mga Hapones. Bagamat hindi ito naging pangkaraniwang motorsiklo sa mga sibilyan noon, ang presensya nito ay nagmarka ng simula ng pagkakakilala ng mga Pilipino sa malalaking displacement motorcycles. Matapos ang digmaan, may ilang mga unit ng Rikuo na naiwan at kinuha ng mga Pilipino. Ginamit ito ng mga lokal na mekaniko bilang inspirasyon para sa mga unang modification-style bikes o kakaibang motor sa mga baryo. Sa kasalukuyan, bihira na lang makita ang mga natitirang unit ng Rikuo Type 97, ngunit ang mga ito ay tinatrato bilang historical treasures ng motorcycle history sa bansa. Legacy ng Rikuo Type 97 sa Pilipinas, bagamat hindi ito naging bahagi ng mainstream motorcycle culture sa Pilipinas, ang Rikuo Type 97 ay mahalagang parte ng kasaysayan. Isa itong simbolo ng pagsisimula ng ugnayan ng bansa sa teknolohiya ng motor-driven vehicles. At ito rin ang nagbigay inspirasyon sa pag-usbong ng motorsiklo bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula sa mga delivery riders hanggang sa mga motorcycle clubs. Ang Rikuo Type 97 ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang patunay ng koneksyon ng kasaysayan, teknolohiya at kultura ng transportasyon sa Pilipinas.